ang mabuting balita para sa araw na ito. Maligayang araw mga kapanalig. Purihin natin ang Panginoong Hesus at ipagdangal natin ang mahal na Birheng Maria ngayong araw ng Sabado. Ako po muli Sister Lines ng Daughters of St. Paul na iyong mga kasama sa pagninilay sa Ebanghelyo. Habang patuloy ang pagninilay natin sa pagpapakasakit at pag-aalay ng buhay ng Panginoong Hesus ngayong panahon ng Kwaresma, mapapansin nating paulit-ulit na tema ng mga pagbasa ang pagpapatawad, pagkikipagkasundo at pagmamahal sa kaaway. Katulad ng panawagan ng mabuting balita ngayon ayon kay San Mateo, Kabanata 5, talata 43 hanggang 48. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na ninyo na sinabi, mahalin mo ang iyong kapwa at kamuhian ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mahalin niyo ang inyong kaaway at ipagdasal ang umuusig sa inyo. Sa ganito kayo magiging mga anak ng inyong amang nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa kapwa masama at mabuti at pinapapatak ang ulan sa kapwa makatarungan at di makatarungan. Kung mahal niyo ang nagmamahal sa inyo, ano ang gantimpala niyo? Di ba't ginagawa rin ito ng mga pagano? Kaya maging ganap kayo gaya ng pagiging ganap ng inyong amang nasa langit." Ang pagmamahal sa kaaway ang pinakatampok na katangian ng pagiging anak ng Diyos Ama. Sa ating karanasan, hindi madaling magmahal ng kaaway. Sa sobrang sakit na dulot nila sa atin, halos isumpa natin sila at gustong-gusto nating makaganti kung may mangyaring masama sa kanila. Tunay na di natin kayang mahalin ang ating kaaway kung aasa tayo sa sarili nating lakas. Kailangan natin ang tulong at lakas na nagmumula sa Panginoon para magawa natin ito. Di ba, pantay-pantay ang pagturing sa atin ng ating Panginoon? Pinahisikat niya ang araw sa kapwa masama at mabuti, at pinapapatak niya ang ulan sa kapwa makatarungan at di makatarungan. Kaya kahit anumang ugali mayroon tayo, isang pagtingin ng Diyos sa atin, na tayo'y mahalaga at minamahal niya. Pero dahil na rin sa iba't ibang pamilyang pinanggalingan natin, sa iba't ibang karanasan ng paghuhubog at kapaligirang kinalakhan, nagiging iba-iba rin ang ating pag-uugali. May maunawain, mayroon ding madaling magalit. May mapagbigay, mayroon ding makasarili. May tapat at mayroon namang sanay mandaya. May mapagpatawad at mayroong mapagtanim ng sama ng loob. Pansinin natin ang mga taong palaaway at mahilig mangintriga ng kapwa. Malamang lumaki sila sa pamilyang laging nag-aaway, mapanghusga sa kapwa at hindi nakaranas ng pagmamahal sa pamilya. Lumaki silang sugatan ng puso, kaya gusto rin nilang iparanas sa iba ang sakit na dinanas. Mga kapanalig, maaaring isa tayo sa mga taong sugatan ng puso dahil sa pamilyang pinanggalingan natin. Di na natin mababago ang nakaraan natin, pero may pag-asa pang baguhin ang epekto nito sa buhay natin ngayon sa tulong ng Panginoong Hesus. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Paulines Radio PH. At sa mga kababayan nating OFWs, sa mga may sakit, at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli, maraming salamat. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang, walang kasalanang hindi kayang patawarin ng Diyos kung lubos natin itong pagsisisihan at hihingi ng tawad. Magbalik loob tayo sa Kanya. Ang mabuting balita para sa araw na ito ay hatid sa inyo ng Paulines Radio.